Ngayon ay malalaman na natin ang mangyayari sa chapter 122 kung saan pag-uusapan ng council ang binabalak nila sa Tempest at ang dahilan kung bakit hindi makakatake agad ang Eastern Empire sa Western Nation. Kaya naman hindi na natin patatagalin pa, let's go! Ang alliance ng Western Council ay nagsisimula sa bansa na malapit sa Forest of Jura at kada buwan ay nagkakaroon sila ng meeting sa Ingrassia upang pag-usapan ng mga bagay-bagay na siyang makakatulong sa mga tao. Karaniwan ay pinag-uusapan dito ang paglaban nila sa mga halimaw na siyang maaaring magdulot ng sakuna sa kanilang bansa at ngayon ay pag-uusapan nila kung papayagan ba nila ang Tempest na makapasok sa kanilang samahan. May mga ilang member na pumayag na makasali ang Tempest at meron namang ibang member na hindi payag dahil sa takot nila kay Rimuru at Veldora. Wika ng isang member na paano daw ba nila ipapaliwanag ang naging tablang laban ni Rimuru kay Hinata kung kaya't mas mainam daw na tanggapin ito sa council dahil sa lakas na pinakita ng ating bida. Naimbitahan si Hinata na maging witness sa pagpupulong pero ang tanging gusto lamang malaman ng mga member ay kung makakasama daw ba si Rimuru para sa mga tao at tiyak daw na mahirap talagang alamin ang bagay na yun kung hindi raw alam ng member ang personality ni Rimuru. Wika ng isang member na kung magiging kaibigan naman daw nila ang Tempest ay tanggapin daw nila ito ng mabuti pero kailangan daw magbigay ng regalo ng ating bida. Wika naman ng isa na kung kakalabanin daw ng sino man ang Tempest ay tiyak daw na magagaya sila sa palmot pero kailangan pa rin daw alamin nila Rimuru ang kanilang lugar dahil meron daw silang sinusunod na bata. Wikang muli ng isang member na nabalitaan daw ba nila ang nangyari kay Duke Moose sapagkat bumalik daw sa kanya ang plano na kanyang balak sa Tempest at hindi raw maganda ang naging resulta nito dahil sa pagpapatupad ng kanilang batas kila Rimuru. Hindi na raw mahalaga ang motibo ni Rimuru at tanong nila kung magagamit daw ba nila ang Tempest at sa isipan ni Hinata na ang masakit daw sa kanyang ulo ay yung mga councilor sa malalaking bansa na siyang nagbibigay conclusion at unti-unting ginagabayan ng ibang member upang sumang-ayon sa kanila. Wika ni Johan na kumikilos na daw ang Eastern Empire na siyang kinagulat ng lahat at wala daw silang rason na tanggihan ng Tempest sa council sapagkat malaki daw ang maitutulong nito bilang kanilang kakampi. Alam naman daw ng karamihan na ang military power ng Eastern Empire ay unti-unti nang lumalakas at ayon sa kanilang impormasyon na mas pinatindi raw ang pagpapalakas nito kung ikukumpara dati. Nagulat na taranta, medyo nagpapanik na ang mga councilor sa bawat bansa nang marinig nila ang balita sapagkat marami daw sinakop na bansa ang Empire at ano daw kaya ang mangyayari sa kanila kung sakaling magsimula ito ng digmaan at sila ay matalo sa laban. Sagot naman ni Hinata sa kanyang isip na tiyak daw na kamatayan ng magiging hatol ng mga tao na nasa pwesto at wikang muli ni Johan na kumalma lang daw muna ang lahat pero sagot ng isang councilor na paano daw sila kakalma dahil ngayon daw na wala na ang palmot at kahit bumuo sila ng depensa ay wala daw silang magagawa dahil maliit lamang ang kanilang bansa. Naiintindihan naman daw ni Johan ang nararamdaman ng lahat pero wala daw magagawa ang kanilang pagsigaw dahil mas mainam daw na pag-usapan ito ng maayos na siya namang sinang-ayunan ni Count Gaban, isang councilor sa bansa ng Ingrassia. Nabuo daw ang council upang pag-usapan ang problema ng kanilang mga bansa at magbigay yan ng mga opinyon dito at doon ay nagpasalamat si Johan at wikang muli ni Gaban na hindi pa raw nila dapat pagtuunan ng pansin ng Eastern Empire sapagkat hindi raw magagawa nitong umatake sa Western Nation dahil kay Veldora. Takot daw ang lahat kay Veldora kahit noong nakakulong pa ito pero ngayong wala na ang kanyang sila, ito raw ang dahilan kung bakit buhay pa sila ngayon at wag daw nilang kalimutan ang balitang napaamo ni Rimuru si Veldora at kung gusto nitong sumali sa council ay alam naman daw na siguro ng lahat ang ibig niyang sabihin. Sinang-ayunan ng lahat ang sinabi ni Gaban at wikang muli ni Johan na kung gusto raw sumali ni Rimuru sa council ay tiyak daw na mabibigyan sila ng malaking military power at doon na nga nagsinang-ayunan ang lahat sapagkat sinabi naman daw ni Rimuru noong founding festival na wala daw itong kakalabaning mga tao. Minungkahi ni Johan na magkaroon sila ng botohan sa pagsali ng Tempest sa council at pagkatapos makaboto ng lahat ang majority ng boto ay pumayag silang makasali ang Tempest sa council. Pagkatapos noon ay umalis na si Hinata at sa kanyang isip ay ginamit nila Johan ang issue sa Eastern Empire upang sumang-ayon ng kanilang plano sa kanilang gustong mangyari. Kung totoo man daw na ang Eastern Empire ay gumagalaw na ay kailangan nilang alalahanin ng bansa ng Dwargon at si Veldora sapagkat ngayon ay nagkaroon na ito ng alyansa at hindi na pwedeng gumalaw ng basta-basta ang Eastern Empire. Sa lahat daw ng kinaiinis ni Hinata na naging tanong sa kanya ay hindi pa raw maidiretso ng mga Nobel na naisip nilang i-monitor ni Hinata si Rimuru upang hindi ito magalit sa kanila kung kaya't kailangan na raw talaga niyang ihinto ang pakikipagtransaksyon sa mga maharlika. Biglang dumating ang unang prinsipe ng Ingrassia na siyang ayaw talagang makaharap ni Hinata dahil kung sakaling maging rude talaga siya ng
sobra dito ay maaaring magdahilan ng international na alitan. Tanong ni Hinata ay ano raw ba ang gustong pag-usapan ni Elric at sagot naman ng prinsipe ay gusto niyang humingi ng favor kay Hinata dahil gusto nitong subukan si Rimuru sa susunod na pagpupulong. Kailangan daw patunayan ni Rimuru ang mga salitang binitawan niya sa founding festival at kailangan nilang makita kung makikinig ba ito sa kanila at doon na raw papasok si Hinata sapagkat gagawa daw ng masamang eksena si Rimuru ay kailangan daw protektahan ni Hinata ang lahat ng Maharlika laban kay Rimuru. Pagkatapos humigop ni Hinata ng kopi ko blanca ay tinanong nito kung bakit siya pa. Sagot naman ni Elric na dahil si Hinata raw ay malakas na babae, ang pinakamalakas sa lahat ng paladin at wala raw itong katumbas dahil nagawa daw nitong tumabla kay Rimuru noong sila ay naglaban. Sagot naman ni Hinata na sa palagay niya raw ay hindi raw maganda kung masamang pagsubok ang gagawin nila Elric sapagkat malakas daw talaga si Rimuru at kung maglalaban daw silang muli ay wala daw kasiguraduhan na siya ay mananalo. Sumubat naman ang isang lalaki at sinabing wag na raw magpaka-gentle si Hinata sa harap ng Prinsipe Elric sapagkat yun daw ay isang official request, pero sagot muli Hinata na sa palagay niya raw ay hindi niya magagawa ang gusto nila Elric dahil ang Tempest at Lobilius ay nagkaroon ng kontrata na hindi maglalaban at isang warning na rin daw para sa kanila na wag daw nilang galitin ang ating bida. At sagot naman ni Elric na inuutusan daw ba siya ni Hinata, pero sagot muli ni Hinata na kung magre-request daw sila Elric ay dumaan daw ito sa tamang proseso at humingi ng sorry dahil pinagkakatiwalaan niya daw si Demon Lord Rimuru. Umalis na si Hinata at naisip daw siguro nila Elric na yun na ang tamang pagkakataon upang umatake kay Rimuru, pero paano daw kung ang mga Maharlika at ang prinsipe ay nakaplano na kung paano sila kikilos sa mata ni Hinata, ngunit mukhang hindi naman daw ayon sa kanyang nakikita. Pagkatapos ay pinakita naman sila Rimuru sa bansa mismo ng Ingrasya at masayang-masaya naman si Shuna sa mga nakikita niyang damit, kung kaya't sinabi ni Rimuru kay Shuna na pumili lamang daw ito, ganun na din kila Benimaru, ngunit si Zoe ay tumanggi na magpalit ng damit pero si Rimuru ay pinilit pa rin ito. Pagkatapos daw makatanggap nila Rimuru ng invitation ay bumiyahe na sila papuntang Ingrasya kasama sila Benimaru, samantalang si Shion ay inutusan niyang magbantay sa kanilang bansa dahil medyo nagwo-worry siya sa ipapakita nito sa lugar ng mga tao at ang iba namang member ay wala sa kanilang bansa dahil sa kanilang mga trabaho. Maganda raw ang pinapakita ni Shuna sa kanyang trabaho kung kaya't deserve daw nito na mabigyan ng reward at napatanong kung si Benimaru daw ba ang nasa loob ng changing room. Sobrang nabigyan ni si Rimuru sa bagong kasuotan ni Shuna sapagkat sobrang ganda naman daw talaga nito at natuwa naman si Shuna sa papuring kanyang natanggap at sa isip ni Rimuru na maganda raw si Shuna sa normal nitong sinusuot pero mas nagningning daw ito sa casual nitong damit. Wikang muli ni Rimuru na maganda raw ang suot nila Benimaru pero bakit daw ang tagal nitong mamili? Sagot naman ni Benimaru na mahirap daw mamili ng babagay sa kanila pero sa isip ni Rimuru na lahat naman daw ay bagay kila Benimaru at sabing punyetang mga hangs na ito. Tanong ni Shuna ay ano raw ang isusot ni Rimuru at sinabi nito kila Zoe ang teknik kung paano daw mamili ng damit ng mabilisan at doon ay kinausap niya ang tindero at tinanong kung ano raw ang bagay sa kanya. Sumunod ay pumunta naman sila sa isang coffee shop kung saan pagmamay-ari ito dati ni Yoshida at nang iserve na kay Rimuru ang kape na mas marami pa ang gatas ay naibuga niya ito dahil sa pagbati sa kanya ni Hinata na pambata daw ang kanyang inumin. Sagot naman ni Rimuru na tigilan daw siya ni Hinata pero sagot muli ni Hinata na pambata raw ang aura na nakikita niya ngayon kay Rimuru dahil sa kanyang cute na kasuotan, kaya naman si Rimuru ay nainis dahil ang pinili pala sa kanya ng tendero ay damit na makikita sa mga pambata. Natuwa naman si Shuna at Benimaru sa suot ni Rimuru at wika naman ni Zoe na akala niya daw ay pan si Rimuru ng ganong kasuotan. Habang hinihintay ni Hinata ang kanyang tsaa ay naglagay naman si Zoe ng soundproof upang hindi marinig ng iba ang kanilang pag-uusapan at doon ay nalaman ni Rimuru na si Moose ay patay na. Naniniwala daw si Zoe sa isang long range na pag-atake ang pumatay kay Moose at wika naman ni Benimaru na ang ibig sabihin daw ba ay hindi nakita ni Zoe ang pumatay at sagot naman ni Zoe na tama ka dahil kahit hindi ko inalis ang tingin ko kay Moose ay bigla na lamang itong bumagsak sa sahig. Tanong ni Shuna na wala raw bang bakas ng magic at sagot muli ni Zoe na wala dahil tangi makikita lang na ebidensya ay isang butas sa ulo ni Moose at hindi niya na-detect ang pumatay dito. Wika naman ni Raphael Sensei na may chance daw na na-discover ng kalaban ang pag-imbestiga ni Zoe at naisip ni Rimuru na ang method ng pagpatay ay tila ba gumamit ng sniper na sinang-ayunan naman ni Hinata. Tanong ni Shuna ano raw ba ang sniper at naalala ni Rimuru na hindi pa nila nakikita ang baril sa mundong ito at wika naman ni Hinata na sigurado raw siyang si Yuki ay may tinatagong baril at doon ay pinagpilian nila Rimuru at Hinata kung isang 45 or isang sniper ang ginamit sa pagpatay habang ang tatlo naman ay walang idea sa kanilang pinag-uusapan.
usapan. Kaya naman ginamit ni Rimuru ang thought communication upang bigyang image kila Benimaru kung ano ang itsura ng isang baril, habang si Zoe ay nadama ang panganib na dulot nito. Subalit si Shuna ay naiiba dahil natuwa ito at nagkaroon ng idea sapagkat kayang-kaya daw nila itong gawin. Biglang nag-report si Raphael Sensei na ang mga nilalang na walang alam sa baril ay hindi maiisip ang pwedeng mangyari sa oras na makasaksi sila ng binaril, at doon ay naisip ni Rimuru na magiging prime suspect siya kapag may namatay sa kanyang tabi gamit ang baril. Wika ni Zoe ay higitan daw niya ang seguridad bukas sa meeting upang hindi ma-blame si Rimuru sa anumang mangyari, at wika naman ni Hinata na bukas daw ay maraming itatanong ang council kay Rimuru at lagi raw nitong tatandaan na wag daw magpapahulog si Rimuru sa patibong na ilalagay ng council sa kanya bukas. Sagot naman ni Rimuru na hindi naman daw may ang kanyang pasensya, at sagot naman ni Hinata na sa oras daw na hindi makapagtimpi si Rimuru bukas ay makakasama daw ito para sa Lobilius, pero wikang muli ni Rimuru na wag daw mag-alala ito dahil hindi gaya daw ni Hinata ay kaya niyang makipag-socialize sa mga adult, at napatanong si Hinata kung gusto raw ba ng laban ni Rimuru, at sa isip ni Rimuru na yun na mismo ang tinutukoy kong ugali ni Hinata. Sigurado raw na may hidden motive ang council, at tanong naman ni Zoe kay Hinata na sa palagay niya raw ay may opisyal na gustong i-take advantage ang Tempest, at sagot naman ni Hinata na gusto raw ng council na magsilbing pader ang Tempest para sa Eastern Empire. Wika naman ni Benimaru na kung sakali daw na magkaroon ng digmaan ay nais daw ng council na tumulong ang Tempest dahil sa ngayon daw ay meron lamang silang obligation sa bagay na yun sa bansa ng Blue Moon. Wika naman ni Rimuru na tama daw si Benimaru pero wag daw mag-alala tungkol sa Eastern Empire, na mukhang sang-ayon din si Hinata sa sinabi ng ating bida, kung kaya tinanong naman ni Zoe kung paano raw ba nasabi ito ng ating bida, at tugon ni Rimuru na ang pinakasusi raw doon ay ang rota na gagamitin ng Empire patungo sa Western nations. Dagat daw ang unang pwedeng tahakin ng Eastern, subalit tiyak daw na mauubos ang kanilang puwersa dahil sa mga halimaw sa ilalim ng dagat, at kung ang bulumunduki naman daw sa Dwargo ng kanilang gagamitin ay makakalaban nila ang mga dragon na siyang naninirahan dito, at kahit kaya nilang labanan ng mga dragon ay malaking pinsala ang may dudulot sa kanila nito, at panghuli naman daw na daan ay walang iba kundi ang Forest of Jura kung saan siya ang namumuno dito kasama si Veldora. Ngayon daw na alam na ng buong mundo na nagbalik na si Veldora ay hindi raw basta gagawa ng pagkilos ang Empire, at pwede raw mag-iba ang sitwasyon kung hindi isang Demon Lord si Rimuru, pero ngayon daw ay parang nasa isang kulungan ng Empire sa mga oras na ito. Wika naman ni Zoe na maaari daw na hindi kikilos ang Empire ngayon, pero may ginagawa na raw itong maliliit na pagkilos kung kaya't mas mainam daw siguro kung gumawa sila ng investigation. Report naman ni Raphael Sensei na sa ngayon daw ay wala namang problema, pero kapag nagkaroon daw ng panibagong impormasyon ay kailangan niyang ulitin ang kanyang pagsagot. Wika naman ni Hinata na ilan lamang daw sa council ang nababahala sa Eastern Empire, pero may point naman daw ang sinabi ni Zoe at maaari daw siyang gumawa ng investigation kung gusto ng ating bida. Naisip ni Rimuru na hindi masyadong pinagkakatiwalaan ni Hinata ngayon kung ano ang nasa kanyang isip, kung kaya't humingi ng favor si Rimuru kung pwede raw bang tingnan ni Hinata ang structure ng Dwargon sa ilalim ng Kanaat Mountains. Naisip ni Hinata na maaari daw na maging daan nito ng Empire, pero wika ni Rimuru na kahit lugar ito ni King Gazel ay mas mainam pa rin daw kung ma-check nila ito ng mabuti. Doon ay aalis na si Hinata at nagpasalamat naman si Rimuru sa impormasyong binigay nito, at sinabi muli ni Hinata na ang ibang councilor ay nais gamitin ng military power ng Tempest kung kaya't wag daw ito magpapadala sa galit. Alam naman daw na maraming binabalak ang council tungkol sa Tempest, pero sisiguraduhin niya daw na handa siya doon, at isa pang paalala ni Hinata na meron daw mga tanga ang nagbabalak ng kung ano sa meeting kung kaya tignan daw ito ng ating bida. Handa nang bumalik sila Rimuru sa hotel upang makapaganda ng kanyang sasabihin sa council meeting bukas, at habang naglalakad ay kilig na nakikyutan ng mga babae sa kanya kung kaya't magko-complain daw siya sa tindero bago siya pumunta ng hotel. Paganda na ng pagandang nangyayari sa kwento ng slime, kaya naman kita-kits tayo sa susunod na chapter, so don't forget to follow, subscribe sa aking page, and see you to my next video. Goodbye!